Ano ito? Mamatay ka. Ang kontrabida. Inampun ako ng malamig na gurong kontrabida. Walang silbi ang pagpapanggap na tulog. Sumama ka sa akin sa bundok Wendao. Sandali, Guru Guan. Siyaw yan. Ang dakilang kontrabida. Ugh. Mukhang pambihira ang iyong mga kakayahan. Ngunit sasama ka ba sa akin? Upang magsanay sa bundok Wendao. Manloloko ba ang taong ito? Bakit niya pinasali sa pagsasanay ang isang orange na pusang kampiyon sa pagkain? Upang maging tagapagsanay ng espiritual na kapangyarihan. Miyaw, miyaw, miyaw. Napakasaya naman niyang tumawag. Siguradong gustong-gusto niyang maglinang ang kapangyarihan. Ikaw. Miyaw. Buwisit na pusa. Sandali, bundok Wendao. Si Wiwan. Napunta ako sa nobelang binasa ko kagabi tungkol sa alagang hayop ng isang dakilang pangunahing tauhang babae. Ang iba, naglalakbay sa ibang mundo bilang mga Diyos. Ako naman, naging alagang hayop ng kontrabida na pwedeng patayin anumang oras. Gwapo nga ang dakilang pinunong kontrabida na ito. Kaso nakabangga niya ang anak ng tadhana. Sa hinaharap, sisirain ng pangunahing tauhang babae ang buong kapangyarihan niya. At ibababa siya bilang pinakamababang uri ng utusan. Mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Ako. Sandali, naririnig ba niya? Miyaw, 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 miyaw. Ay. Nakakamatay sa takot. Pusa lang naman ang tunog na iyon. Baka guni-guni lang niya iyon kanina. Napakalakas ng iyong presensya, bunsong kapatid. Ngayon ang seremonya ng pagpili ng mga alagad ng sekta. Ikaw ang pinakahuling dumating. Pinaghintay mo ang lahat ng pinuno ng mga tuktok at ang pinuno ng sekta para sa iyo. Guro Lu, pakiusap, maghinahon kayo. Mukhang hindi tayo itinuturing ni kapatid Si na mahalaga. Ay! Ngayong nandito na ako. May dala pa siyang alagang hayop. Si Wiwan. Ano ba ang tingin mo sa sekta, palaruan ng niebe? Hardin sa likod ng bundok Wendao, hahaha. Hindi naman ako aso. Bakit mo ba patuloy na hinahaplos ang ulo ko? Ginugulo mo na ang ayos ng balahibo ko. Namasyal lang ako sa likod na bundok. Medyo nahuli lang ako ng kaunti. Bakit kailangan mo pa akong hintayin para sa pagpili ng mga alagad? Ano, mas mabigat ba ang pangalan ni Si Wuyuan kaysa sa pinuno ng sekta? Tunay ngang isang pangunahing kontrabida sa bandang huli. Magsalita kung magsalita, talagang mayabang. Mabuti dahil narito na si kapatid Si. Sabay-sabay nating tingnan ang talento ng mga bagong alagad. Alainan.
patay, gutom na talaga ako. Tingnan mo nga ang matandang iyon, akala mo napakapino at napakaganda ng mukha. Ipakikilala ko ang bagong alagad, si Liu Ruyan. Isang pambihirang talento na minsan lang lumitaw sa loob ng 10,000 taon. Na may pinakamataas na uri ng 5 espiritual na ugat. Ngayon, siya na ang aking direktang alagad. Si Liu Ruyan, ang pangunahing tauhan sa orihinal na nobela. Ang makinang tagapaslang ng kontrabida sa hinaharap. Huwag na huwag niyang matuklasan. Hindi naman ako isang mabait na dalagang banal. Alagad na Liu Ruyan, binabati ko kayo, Tiyong Guruksi. Napakaswerte ninyo, kapatid. Nakakuha kayo ng isang alagad na kayang maging sandigan ng buong sekta. Alaynan. Nagpapakakul ka pa talaga. Sa orihinal na nobela, sunod-sunuran kayong lahat ng walang anumang hiya. Kapatid si, nakapili na ng mga alagad ang ibang mga pinuno ng tuktok. Tingnan ninyo kung may sinuman sa ibaba na karapat-dapat sa inyong pansin. Hindi na kailangan. May bago na akong alagad. O, sino ang batang henyo mula sa ang sekta o angkan? Ito ang bagong alagad ng bundok Wendao. Mimi, anak, muntik na akong mamatay sa gulat. Ano bang Mimi ng Mimi? Ano, nag-ampun ka ng pusang gala bilang alagad? Bunsong kapatid, hindi mo naman kami niloloko, ano? Ha 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 ha. Bunsong kapatid. Huwag kang magbiro. Walang dugong lumalaban sa langit ang pusang ito. Hindi rin ito isang banal na halimaw. Isa lang itong pusang napulot sa gilid ng daan. At ginawa mo pa siyang alagad. Lubhang katawa-tawa. Ha 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 ha. Miyaw miyaw miyaw. Ano naman kung naging alagad ako? May potential din naman akong maging dakilang emperador. Narinig na ba ninyo ang kakila-kilabot na ama ng pusang bilog ang ulo? Miyaw miyaw miyaw. Sa mga ginagawa ko, hindi ko kailangan ang pakikialam ng iba. Tao man o pusa ang aking tatanggapin bilang alagad. Wala namang malaking kaibahan. Lesiw. Miyaw. Miyaw. Ang tapang naman. Lintik, bakit ang bangis niya? Siya ang pangunahing bidang babae. Ay, patay na patay ako. Napakialaman ko ang itinakda ng tadhana para sa bida. Mamamatay na ako, mamamatay na ako. Pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko kanina. Medyo nabigla lang ang alaga kong alagad. Punong sekta, kuya. Tingnan ninyo si Tiongxi. Talagang wala siyang galang sa batas. Hinahayaan niyang manakit ng tao ang isang pusa. Punong sekta, hindi ninyo na maaaring patuloy siyang pagbigyan. Ay, si Tiongxi ang pinakamamahal na alagad ng ninuno noong siya ay nabubuhay pa. Ganyan na talaga ang kanyang ugali. Hayaan na ninyo siya. Guro, ayos lang ang iyong alagad. Nakalmot lang ako ng pusa. Wala itong dapat ikabahala. Mula ngayon, narito ako. Walang sinumang maaaring mang-api sa iyo. Magsilabas kayong lahat. Salubungin ninyo ang inyong bunsong kapatid na si Mimi. Um,
Diyos ko naman. Kalahati ng mga kontrabida sa librong ito ay narito sa pagpupulong. Oh, oh. Bakit parang ang bango nilang lahat? Gustong-gusto kong tumalon at kagatin sila. Guro, niloloko mo ba ako? Ang pusang ito ang bunsong kapatid ninyo. Mula ngayon, siya na ang inyong ikasyam na bunsong kapatid. Mimi ang pangalan niya. Mimi, siya ang iyong Kuya Jiling. Siya pala ang Kuya Jiling. Si Jiling, kawawa naman siya. Inagaw ni Liuruyan ang kanyang banal na buto. At tuluyang nawala ang kanyang antas ng pagsasanay. Napilitan siyang tumanda at manguluntoy sa isang kubo. Napakalungkot ng sinapit niya. Napakasaklap ng pagkamatay niya roon. Ito naman ang iyong ate Yuyu. Wow, ang ganda ng katawan. Astig na astig. Talagang huwara ng isang napakagandang nakatatandang babae. Sayang naman. Sa huli, ipinadala siya ni Liuruyan bilang handog sa digmaan. Pinahirapan siya hanggang sa mamatay. Kawawa naman ang magandang babae. Ito ang iyong ikatlong nakatatandang kapatid na si Baikaw. Baikaw. Mas kawawa pa ang ikatlong nakatatandang kapatid. Buong-buo ang kanyang marangal na tindig. Sa huli, palihim siyang pinagtaksilan ni Liuruyan. Pinakamabilis na napawi ang kanyang buhay. Hindi man lang siya nakapagsabi ng huling habilin. Ikaapat, dahan-dahan ka. Tunay ngang pambihira ang bilis ng ikaapat na kuya. Sayang, kahit gaano kabilis ang pagtakas, wala rin itong silbi. Ang ikalimang kuya, si Huahai. Kawawang si Huahai, ipinagmamalaki pa naman niyang henyo siya sa pagpipino ng mga elixir. Sa huli, itinapon siya sa loob ng hurno ng bagwa. Ang ika-anim na kuya, si Anho. Mas kakaiba naman ang pagkamatay niya. Sinampal siya ni Liuruyan ng buong lakas. Halos mapilipit ang liig niya na parang pansit. Ikapito, ayos ka lang. Ikapitong kuya. Parang wala naman siyang gaanong eksena sa orihinal na kwento. Pero pinatay rin siya agad ng sunod-sunurang aso ni Liuruyan. Isa siya sa mga pinakamaagang namatay sa kwento. Hindi. Kahit mamamatay na rin ako. Bigyan man lang ninyo ako ng mas maayos na eksena. At ang huli sa lahat. Pati ang ikawalong kuya mo ay sumali. Ay, ang ikawalong kuya, si Ikay. Ito ang bigating si Yenanping. Malapit na sana siyang manalo. Ngunit sa huling sandali, bumasag ng salamin si Liuruyan at siya pa ang nakapatay. Pinakamapait at pinakanakakahinayang. Ha. Ay, bakit ninyo ako tinitingnan ng ganoon? Mag-ingat kayo, ha? Baka hingahan ko kayo. Masakit ako mangagat, alam ninyo. Kaya palang makita ng maaga ng bunsong kapatid ang hinaharap. Mukhang lahat kami ay mapapahamak sa kamay ng isang babaeng. Ang pangalan ay Liuruyan. Nasaan si Liuruyan? Nasaan si Liuruyan? Sige na. Ayusin ninyo ang mga kahiyahiya ninyong mukha. Humanap kayo para sa bunsong kapatid ng tirahang hitik sa espiritual na enerhiya. Siguraduhing maayos na maayos. Masyado pa siyang musmos para tiisin ang anumang sama ng loob. Ha, ano ba? Bakit ninyo ako titinitigan na para bang gusto ninyo akong lunukin ng buhay? Bunsong kapatid ninyo ako.
Hahaha, sino man ang makapagpapanatili sa bunsong kapatid sa tabi niya, ay makakaiwas agad sa tiyak na kapahamakan. Natural lamang natitira ang bunsong kapatid kasama ko, ang panganay na kuya. Pinakatahimik at pinakamalinis sa lahat ang Suanbing Pavilion ko. Umaapaw din sa espiritual na enerhiya. Bunsong kapatid, sumama ka kay Ate Yuyu pabalik sa lambak ng Baihua. Malaki at malambot ang kama ni ate. At araw-araw kitang susuklayin. Malaki at malambot. Mukhang sulit pag-isipan. Ate Yuyu, may punto ka. Wala pang kahit kaunting cultivation ang bunsong kapatid. Kaya pinakakailangan niya ng mga pambihirang kayamanang makapagpapalakas sa kanya. Sumama ka sa akin. Pakakainin kita ng elixir na nagbabalik ng kaluluwa na parang candy. Napakapait ng elixir, parang mamamatay ako. Paano makakakain ang isang pusa niyan? Sumama ka sa flame pick ko. Araw-araw kitang ipagluluto ng inihaw na karne ng espiritual na halimaw. Siguradong tataba ka ng husto at magiging maputit bilugan. Magsanay ka ng espada kasama ko. Kaya kitang protektahan buong araw. Ako ang pinakamabilis. Kapag may panganib, mabubuhat kita at makakatakbo agad ako. Sa akin na ang pusang ito. Ienwe, managinip ka. Ako ang unang nakakita sa kanya. Hindi ba dapat malamig at walang awang dakilang Panginoon ng demonyo ka? Para kayong nag-aagawan sa limitadong blind box. Jailing, ngayong araw, akin na ang pusang ito. Hindi pwedeng ganito. Nababaliw na kayo. Nababaliw na talaga. Isa lang naman akong munting kuting. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Saglit lamang akong umalis. At gigibain na ninyo ang bundok Wendao, Diffie. Yamang wala kayong kahit anong panuntunan. Pati ang paglalaan ng tirahan para sa bunsong kapatid ay nauwi sa malaking away. Mula ngayon, matutulog na siya kasama ko. Matandang si, wala ka talagang pakundangan. Gusto ko ang malambot na higaan ni Ate Yuyu. Ayokong matulog kasama mo, isa kang matigas na nagielong bundok. Mula sa araw na ito, napilitan si Sumaya Umiyaw na simulan ang buhay na alagang hayop na natutulog sa higaan ng masamang guro. At tuluyang nagbago ang estilo ng buong bundok Wendao. Sa paningin ng mundo, mga halimaw silang walang kurap kung pumatay. Pero araw-araw silang gumagawa ng paraan para maghanap ng mga pambihirang kayamanan at gawing merienda ni Sumaya Umiyaw. Higit sa lahat, nagsimula silang magtaas ng tainga araw-araw at makinig sa mga saloobin ni Sumaya Umiyaw na parang palabas. Habang palihim na hinahasa ang kanilang mga sandata, bumuo sila ng kumpletong plano para agawin ang mga pagkakataon ni Liu Ruyan. At lihim na paslangin ang babaeng itinadhana ng langit. Grabe, ang yaman pala ni Matandang Si. Ang munting tahanang ito ay parang gintong pugad na gawa sa mga merienda. Sino ba ang nagsabing mahirap ang bundok Wendao? At wala man lang maipangluluto. Lumabas ka, pangako, hindi kita kakamutin hanggang mamatay ka. Ha? Yitset, ngayong gabi dito ka matutulog. Sa higaan ko. Tao ka pa ba? Isa akong kuting na hindi pa nga nahiwalay sa gatas. Tapos patutulugin mo ako sa sahig. Ang laki-laki ng higaan mo. Mamamatay ka ba kung bibigyan mo ako ng isang unan? Alainan. Simula ngayon. Sasama ka sa akin sa pagsasanay. Maliban kung may mahalagang dahilan, hindi ka maaaring lumabas ng tahanan. At lalong hindi ka maaaring gumala kung saan-saan. Magsanay, isa akong pusa. Anong uri ng pagsasanay ang gagawin ko? Sayaw ng kidlat, buong serye. Mas mahalaga ang kabuang kalagayan. Naku, paano kung isang araw? Mali po ni Liu Ruyan ang buong bundok Wendao. Hindi ba pati ako madadamay at mapapahama? Mapupuksa man ni Liu Ruyan. Aalalahanin ito ng bundok Wendao. Habang narito ako, walang sinuman ang maaaring mang-api sa aking alagad. Kahit ang mga Diyos ay hindi maaari.
May kakaiba sa batong ito. Bakit parang nang maupo ako rito? Biglang naging malinaw ang buong palabas na nasa isip ko. At pati ang takbo ng kwento ay luminaw. Maging ang malamig na enerhiya sa aking mga ugat ay umiikot. Ito ang bato ng pagkamulat. Makakatulong ito upang magising ang iyong angkan ng kapangyarihan. Unawain mo itong mabuti. Huwag mo itong sayangin. Live, ang kayamanang nagtatago sa tore ng langit. Inagaw ni matandang Xi ang 8 piraso. Diyos ko! Napakakapal naman ng hita niyang ito. Kailangan kumapit ng mahigpit. Kumain ka. Pagkatapos mong kumain, matulog ka sa bato. Kailangan yakapin ng mahigpit ang malaking hita na ito. Hindi ko nabibitawan ang mga kuko ko habang buhay. Kanina, iyon ba ang aura ng paglagpas ng guro sa susunod na antas? Hindi. Iyon ay isang likas na aura ng pagpatay. Anong nakatatakot na nilalang ang talagang nagtatago sa bundok Wendao? Sa mga susunod na araw, ang buhay ni Sumia Umiao sa bundok Wendao ay mailalarawan lamang sa 4 na salita. Walang habas na layaw. Sixi Wiwan. Ay pinalaki siya na parabang isa siyang halimaw na lumalamon ng ginto. Araw-araw, naghahain siya ng karne na niluto sa 10,000 taong gulang na espiritual na ginseng upang pakainin siya. Noong una, nag-alala ang 8 masamang kuya at ate. Nasasabog sa sobrang enerhiya si Sumia Umiao na wala man lang antas ng pagsasanay. Ha! Ngunit di nagtagal, natuklasan nilang. Parang walang ilalim na hukay ang tiyan ng pusang kahel na ito. Kahit gaano karaming pambihirang kayamanan ang ipakain, naubos niyang lahat. Habang ang iba ay nagpapakasakit sa pag-upo at pagsasanay para maging immortal. Ako naman ay kumakain, natutulog at inaalagaan. Ang sarap mabuhay. Pagkatapos niyang kumain, ang pinakamasama na lang na pwedeng mangyari ay mabusog siya ng husto. At pagkatapos ay matutulog ng mahimbing sa ibabaw ng bato ng pag-unawa sa dao. Ngunit ang hindi nila alam, ang sinaunang puting tigre na mamamatay tao sa loob ng katawan ni Sumia Umiao ay may likas na kakayahang taglay ng dugong lahi nito. Ang walang hanggang paglamon na tunay na makapangyarihan. Sa araw na iyon, sa tuktok ng pangunahing bundok ng sektang Kingyun, umalingaw sa kalangitan ang siyam na marikit at sinaunang tunog ng kampana. Formal nang nagsimula ang malaking seremonya ng sekta. Pinuno ng sekta, guro. Lumipas na ang itinakdang magandang oras. Bakit hindi pa dumarating si kapatid Naksi? Huwag mong sabihin sa bawat malaking seremonya. Kailangang hintayin ng buong sekta ang isang taong iyon. Hindi naman gayon lang minamaliit ni Xi Wuyuan ang mga nakatataas. Ha! Haha, kapatid Naksi, sa wakas ay dumating ka rin. Akala namin ay namasyal ka na naman sa kung saang mahiwagang lupain. At nakalimutan mo ang seremonya. Sino ba ang nag-iingay dito? Aba, ang bundok Nanke pala. Si matandang duan mo. Ang mapagkunwaring matandang iyon. Pinipili raw niya ang magagandang alagad kapag tumatanggap ng mga estudyante. Pero palihim siyang gumagawa ng maruruming at kasuklam-suklam na bagay. Kuya Jiling. Jiling, ang tapang-tapang mo naman. Ahahaha. Kapatid Naksi, tungkol sa malaking seremonya ng sekta.
Nagdala ka pa ng pusang walang kahit kaunting alon ng espiritual na enerhiya sa entablado. Kailangan na bang umasa sa pusa ang bundok Wendao para magmukhang marangal? Umalis ka. Si Wuyuan, sobra ka nang nambubuli. Aba, sino pala itong nagpapanggap na napakalinis at walang bahid? Ang pinuno ng bundok mo pala. Dahil labis na nasaktan ng tanggihan si matandang si na lihim niyang minamahal noon. Kaya kung saan-saan niya lagi kaming pinagtitripan. Nagburda pa ang bundok Wendao ng 2 matabang pato. At sinabing naglalaro lang sa tubig ang mga mandarindok. Ha 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 ha! Ano ang tinatawanan ninyo? Naalala lang ng alagad ang 2 matabang pato sa likod ng bundok na naglalaro sa tubig. Napaka-cute talaga ng 2 matabang pato habang naglalaro sa tubig. Ngunit ngayon ay isang dakilang seremonya. Huwag na kayong makipagtalo sa maliliit na bagay. Ipinagkakaloob sa alagad na si Liu Ruyan na may pinakamataas na uring 5 espiritual na ugat. Ang marangal na titulo ng banal na dalaga. At ang pinakamataas na uring mahiwagang sandata, ang espadang Shuyun. Binabati ni Ruyan ang lahat ng mga pinuno ng bundok, mga guro at mga tiyong guro. Bakit, gayong wala naman akong ginawa? Kakapasok ko pa lamang sa sekta. Mayroon akong pinakamataas na uring 5 espiritual na ugat. Ako ang anak na itinadhana ng langit. Kaya dapat lang nalayawin ako ng lahat, di ba? Alagad. Ruyan, ano ang nangyari sa iyo? May hindi ka ba komportable? Kanina ay may isang nakatatakot na aura ng kapangyarihan sa paligid nila. Gusto nila akong patayin. Ruyan, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Naroon sina kapatid na Aksi at ang lahat ng mga pamangkin sa sekta. Sa tahimik na templong tanawin. Saan manggagaling ang sinasabi mong nakakatakot na aura? Kamakailan lamang ay nakalusot sa isang bagong antas ang alagad. Masyadong matalas ang pakiramdam ng 5 espiritual na ugat sa enerhiyang espiritual ng langit at lupa. Kaya saglit siyang nagkaroon ng ilusyon. At hindi sinasadyang naistorbo ang guro at ang lahat ng mga tiyong guro. Inaamin ko ang aking pagkakamali, guro. Ganoon pala. Kapag unang hinihigop ng pinakamataas na uring 5 espiritual na ugat ang enerhiya papasok sa katawan. Umaalingaw ito kasabay ng langit at lupa. Karaniwan lamang na pansamantalang mawala ng malay ang isip. Pinatutunayan din ito ang pambihirang talento ni Ruyan. Ay, ang matandang ito, kung makapagsalita akala mo kung sino. Anong umaalingaw kasabay ng langit at lupa? Kitang-kita namang natakot lang siya sa ilang baliw kong kuya at ate. Kaya nang hina ang mga tuhod niya. Ang pag-arte ni Liu Ruyan. Kung hindi siya manalo ng munting gintong estatwa sa Oscar, sayang ang talento niya. Mga alagad. Pagkatapos ng seremonya ngayon, ito ang mahiwagang lupain ng lingso ng sektang Qingyun na nagbubukas isang beses bawat 10 taon. Ngayong araw ang pagbubukas nito. Lahat ng bagong tanggap na alagad ay maaaring pumasok sa lupain para sa pagsubok. Hanapin ang sariling tadhana at pagkakataon. Huwag bigin ang mga inaasahan ng inyong guro gaya ni Ruyan. Siguraduhin mangunguna kayo sa lahat. Ipinahahayag ko na opisyal nang nagsisimula ang pagsubok sa mahiwagang lupain ng lingso. Ayos, mahiwagang lupain ng lingso. May ganap na, may ganap na. Ito ang unang. Libreng gantimpala ng bagong manlalaro sa orihinal na kwento. Liu Ruyan. Sa ilalim mismo ng bangin ng takip silim sa mahiwagang lupain na ito. Natuklasan niya ang lihim na tahanan ng isang sinaunang espada at immortal. Kayang dalisayin ang espiritu at palakasin ang katawan. At piliting pataasin ang kagandahan at likas na talento. Higit sa lahat, naroon din ang sinaunang mabagsik na espada. Ang espadang siksiao na pumapatay ng mga Diyos. Sa orihinal na kwento, ginamit ni Liu Ruyan ang espadang ito. Para malubhang sugatan si Ate Yuyu sa harap ng yungib ng 10,000 demonyo. At maparalisa ang magkabilang binti ni Kuya Limanman. Nako, seryoso ba? Sa isang sulok ng tahanang iyon, may tumutubo ring pambihirang halamang nagbabalik kaluluwa ng Jiuyu. Napakahalagang kayamanan nito. Kalaunan, ginamit ni Liu Ruyan ang halamang ito. Bilang pangunahing sangkap para pagalingin si Kuya Wu. Punong guro ng sektang Qingyun. Narinig ko po kanina ang sinabi ninyo.
Ang pagbubukas ng mahiwagang lupain ng Lingsu ay nilalayong hasain ang mga bagong tanggap na alagad. Bagaman kakaunti ang mga tao sa bundok Wendao. Kamakailan lamang ay tumanggap ang guro ng isang personal na alagad. Kaya marapat lamang na pumunta rin siya sa mahiwagang lupain upang subukin ang sarili. Pamangking Jiling, ang bagong alagad na sinasabi mo. Huwag mong sabihin siya si Mimi, ang ikasya mong bunsong kapatid. Katawa-tawa, ang mahiwagang lupain ng Lingsu ay mahalagang lupain ng aming sekta. Hindi mabilang ang mga pagkakataon, ngunit laganap din ang mga panganib. Papapasukin ninyo ang isang pusang hindi man lang makalaban ng isang mababang uri ng halimaw. Para sumailalim sa pagsubok. Ginagawa ba ninyong biro ang mga alituntunin ng sekta? Tiyong Dumumu, mali ang iyong sinabi. Bagaman mukhang mahina ngayon ang aking ikasyam na bunsong kapatid. Isa pa rin siyang personal na alagad na pinili mismo ng guro. Ano, nakakapasok ang mga alagad ng pangunahing bundok. Ngunit hindi nakakapasok ang mga alagad ng bundok Wendao. O baka natatakot kayong napakataas ng likas na talento ng aming bunsong kapatid. At baka maubos niya ang lahat ng pagkakataon sa loob. Mga alagad ng bundok Wendao. Ano ang kailangan ninyo sa mahiwagang lupain? Kailangan ba ninyong hingin ang aming pahintulot? Tiyak na papasok dito ang ikasyam kong alagad. Pero bagong dating si Mimi. At hindi niya alam ang mga alituntunin. Ayokong apihin siya ng ilang walang ingat na nilalang. Guro, hindi maaari iyon. May mga limitasyong itinakda ng mga batas ng langit at lupa sa mahiwagang lupain ng Lingsu. Hindi maaaring lumampas sa 30 ang edad ng buto. At hindi maaaring lumampas sa antas ng ginintuang ubod ang kultibasyon. Ang sapilitang pagpasok ay magiging sanhi ng pagbagsak ng mahiwagang lupain. Mga batas ninyo iyon. Ano ang pakialam ko roon? Kapag sinabi kong makakapasok sila. Kaya napagpasyahan kong papasukin silang 8, kasama si Jiling. Bilang mga tagapagtanggol ng ikasyam na bunsong kapatid. At sasamahan siyang pumasok sa mahiwagang lupain. Gagamitin ko ang 8 halimaw ng bundok Wendao para masiyahan sa tanawin ng mahiwagang lupain. Paano iyon maaari? Pagkapasok ninyo, mabuti ninyong protektahan ang inyong bunsong kapatid. Kapag nabawasan ng kahit isang balahibo ang bunsong kapatid ninyo, o may napalampas siyang anumang mahalagang bagay, kayo ang mananagot sa harap ko. Susunod po kami sa utos ninyo. Ibubuhos namin ang aming buong lakas upang tulungan ang bunsong kapatid na malutas ang anumang suliranin. Hahaha, mahusay ang pagkakagawa. Matandang tara na. Kumuha na tayo ng mga kayamanan gayon din. Liu Ruyan, akin na ang buong libreng gantimpala mo. Hahaha. Kahit nakapasok kayo, ano naman? Taglay ko ang napakalaking swerte ng langit. Sige, umalis ka na. Huwag mong kalimutang mag-uwi ng masasarap para sa kanya. Makakaasa kayo, guro. Mga pambihirang kayamanan sa mahiwagang lupain na ito. Kapag may nagustuhan ang ikasyam na bunsong kapatid, bubunutin namin iyon pati ugat at iuwi. Pagkapasok ng aming bunsong kapatid, huwag mong kalimutang akayin ng maayos si ate. Saan ang una nating pupuntahan? Mga kasama, ang pakay natin ay bangin ang takip silim. Sumugod tayo, ubusin natin ang lahat ng pagkakataon ng puting lotus na iyon. Ito ang mahiwagang lupain ng Lingsu. Masiksik na ang enerhiyang espiritual dito kaysa sa labas. Ay, nakapasok na tayo sa mahiwagang lupain. Ang mahiwagang lupain ng Lingsu na ito ay ang unang malaking regalo para kay Liu Ruyan. Sa kanyang biglaang pag-angat. Sa silaang bangin ng kumukubling kaluluwa. Ang prutas na vermilyon na nabubuhay ng 10,000 taon. Napapahusay nito ang espiritual na ugat. At biglang pinatataas ang antas ng kultibasyon. Mga kapatid na lalaki at babae. Kanina ay pinagmasdan ko ang mga tanda sa kalangitan. Napansin kong sa silangan, umaangat ang lilang enerhiya. Tiyak na may pambihirang kayamanang lilitaw. Tumpak na tumpak ang sinabi ni Kuya Jiling. Bunsong kapatid, oras na para sa merienda. Pumunta tayo sa silangan at mamita sandali. Bakit bigla silang pupunta sa silangan? Hayaan mo sila, higa ako at manunood ng palabas. Kapag nainom ko na ang prutas na vermilion, tiyak na tataas pa ng isang antas ang kadalisayan ng espiritual kong ugat.
Sino kayo? Sino ang nangunguha ng gamit ko? Bunsong kapatid na Liu, hindi maaaring basta ka magsalita ng ganyan. Pambihirang kayamanan ng langit at lupa. Ang may kakayahan ang dapat magmay-ari. Kayo ang nabaliw sa kakapunta rito. Bunsong kapatid na Liu. Hindi ba kayo marunong bumati kapag nakakakita ng kapwa alagad? Iyan ang mga alituntunin ng pangunahing tuktok. Mukhang hindi mo pa rin natututunan ng mabuti. Hahaha, bunsong kapatid. Halika, tikman mo kung matamis ang prutas na ito. Grabe, kontrabida talaga sila, wala nang hiya, ang sarap panoorin. Aking bayan. Papatayin kita. Humakbang ka pa ng isa. Tinitiyak kong sa buong buhay mo ay makakagapang ka lamang. Palabas ng mahiwagang lupain. Masarap nga ang prutas na vermilion na ito. Pero pampagana pa lang ito. Ang pinakamalaking pagkakataon ay nasa ilalim ng bangin ng takip silim. Huwag kang mag-alala, bunsong kapatid na Liu. Isang prutas lang naman iyon. Ituring mo na lang itong regalo ko sa paggalang sa bunsong kapatid. Palalampasin muna kita ngayon. Humanap ka na lang ng iba pang pagkakataon. Magkita tayong muli. Hahaha. Wala na ang prutas na vermilion, wala na. Imposibleng maputol na rito ang swerte ko. Basta mabuksan ko ang sinaunang guho sa bangin ng takip silim. Makakabawi pa rin ako. Ang anyong lupa ng bangin na ito ay eksaktong katulad ng nakatala sa pira-pirasong mapa. Nahanap ko na. Dito mismo ang sentro ng Salamangka. Nabuksan ang sinaunang guho. Totoo nga ito. Ayan na nga ba ang sabi ko? Sumunod kayo kay bunsong kapatid na Liu. Siguradong may magandang mangyayari. Napaka-maalalahanin ni bunsong kapatid na Liu. Pati ang pintuan ng ganitong sinaunang guho. Siya mismo ang nagbukas para sa atin. Sundan ninyo ako. Aba, hindi nga ako nagkamali. Sumugod kayo, mga kuya at ate. Agawin natin silang lahat, ngiyaw-ngiyaw-ngiyaw. Napakalinaw ng likidong jade na ito. Iuwi ko ito para ipaligo kay bunsong kapatid. Ang ganitong masamang damo ay magiging salot kapag pinabayaang manatili sa mundo. Iuwi ko ito bilang panggatong. Akin iyon. Tinatawag ako ng espadang iyon. Sakto ang hugis ng sirang bakal na arko na ito. Iuwi ko ito para gawing kalmotang akyatan ng pusa para kay bunsong kapatid. Ibalik mo sa akin. Akin lahat ng mga iyon, mga pagkakataon ko iyon. Ang pagkakataon mo. Mga bagay na walang may-ari sa mahiwagang lupain. Tawagin mo siya. Sumagot ba siya sa iyo? Busog na busog at puno ng tubig si bunsong kapatid. Dapat na rin tayong bumalik. Sino ba ang inisip mong guluhin? Talagang ginulo mo pa ang pangkat na ito ng mga pinakamalulupit na kontrabida. Deserve mo iyan. Ala, eh. Ganyan na ang tibay ng loob mo. At tinatawag mong anak ng tadhana ang sarili mo. At Yuyu, huwag. Malaki pa ang silbi niya habang pinananatili natin siya. Makakapagbukas ito ng pinto kahit saan tayo pumunta.
Para itong kumpas sa paghahanap ng kayamanan. Tama ang sinabi ni Bunsong Ikapito. Hindi niya maaaring patayin. Kailangan pa nating umasang magising siya agad. Ipagpatuloy mo ang paggabay sa atin. Tara na, humanap muna tayo ng lugar para matunawan si Bunsong Kapatid sa mga nakuhang kayamanan. Grabe, kanino ang kumpas na iyon sa paghahanap ng kayamanan? Kuya, isa ka bang demonyo? Pero napakaganda ng ideyang iyan. Sige, ayan na nga. Wow! Bunsong Kapatid, oras na para maligo. Ano ba? Ano ba? Isa akong pusa. Pero may dangal din ako. Ako na ang maliligo. Napakasarap. Ang likidong ito ay parang isang napakabisang gamot na nagbibigay lakas. Nagpapalakpakan ang bawat balahibo ko. Meow! Ako. Ang cute ni Bunsong Kapatid habang umiinom ng tubig. Kalokohan. Tingnan mo kung kaninong bunsong kapatid siya. Ha! Ha 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 ha. Anong uri ng dugo ito? Napakadalisay ng aura ng pagpatay. Mas mabagsik pa kaysa sa salamangka ni Guro. Ang sarap sa pakiramdam. Walang hanggang pagsipsip ng dugo. Bahagya na naman itong nagising. Pakiramdam ko, isang hampas lang ng paa ko ay madudurog na ang bakal, hahaha. Ngayon, karapat-dapat na akong maging alaga ng bundok Wendao. Bunsong Kapatid, gutom ka na matapos maligo. Halika, kumain ka ng karne para patatagin ang iyong pagsasanay. Meow! Esan! Naubos ko na ang likidong panangga sa tubig. Ang espadang siksyaw ay naging kasing halaga ng ginto. Liu Ruyan, ngayon ay wala ka nang mapapala sa lahat ng pinaghirapan mo. Ay, nga pala. Sa ubod ng mahiwagang lupain ng lingsu, sa lupain ng mga halimaw. Mayroon ding isang pambihirang itlog ng dragong liuli. Sa orihinal na kwento, ginamit ni Liu Ruyan ang sariling dugo upang piliting makipagkontrata sa Batang Dragon. At nakakuha siya ng napakalakas na banal na alagang tagapagtanggol. Kanina, umalinggaw ang sigaw ng isang puting tigre. Marahil ay naalarma nito ang mga halimaw. Hahayaan kong manghula ako. Mukhang may pambihirang kayamanang lilitaw sa lupain ng mga halimaw. Kailangang kargahin si Bunsong Kapatid sa tuwing lalabas siya. Napaka-unfair naman.
Mas mabuting manghuli na lang tayo ng isang espiritual na alaga at ibigay ito sa kanya bilang gantimpala. Tara. Puntahan natin ang lupain ng mga halimaw at iprito ang itlog ng dragong liuli. Gawin nating baon na parang tortang itlog para kay bunsong kapatid. Esan, mga demonyo ba kayong lahat? Pero bakit parang ang saya ko, Jen? Esan, eh. Siwuyuan ng bundok Wendaw. Hindi tayo maaaring mabuhay sa iisang langit. Alagad, huwag mong hayaang manaig ang gutom. Habang nananatili ang luntiang bundok, hindi tayo kailangang matakot na mawala ng panggatong. Guro, kinuha na nilang lahat ang aking mga pagkakataon. Ano na ang gagawin ko? Huwag kang mataranta, ako na ang manghula sa kapalaran ng kalangitan. Sa kailaliman ng lupain ng mga halimaw, may isang itlog ng dragong liuli na malapit ng mapisa. May pag-asa pa ba ako? Ako ang anak ng itinakdang kapalaran. Itinakda ng mapa sa akin ang itlog ng dragon na ito. Ah! Meow, malapit na tayo, malapit na. Itlog ng dragong liuli. Nakatago ito sa altar ng yulong, sa pinakailalim ng lupain ng mga halimaw. Kung bibilangin ang oras, eksakto ngayong araw mapipisa ang itlog ng dragon. Sa bandang huli, magbabago rin ang dragong liuli na ito. At magiging isang lahi ng dragon na may pilak na buhok. Halos mabaliw sa pagmamahal ang prinsipe kay Liuruyan. Talagang nakasisira ng paningin ang lalaking alagang mukhang ipininta. Tama na ang daldal. Ako na ang magsisindi ng apoy. Itlog iyon ng isang sinaunang tunay na dragon. Kung makakakagat lang ako kahit isang subo. Tiyak na sasabog sa lakas ang walang hanggang dugo ng aking paglalamon. Nagugutom ka na ba, bunsong kapatid? Kuya, kukunin ko agad para sa iyo ang itlog ng dragon sa unahan. Subukan naman natin ang ibang putahe ngayon. Grabe, Kuya Jiling, paano mo nalaman na may itlog ng dragon sa unahan? Panalo, panalo, panalo. Totoo nga, napakalaki ng itlog. Kapag ginawa itong pancake, gaano kalaking kawali ang kakailanganin natin? Ika-6 na bunsong kapatid, ihanda mo ang kawali. At, hindi sapat na may apoy lang. Itlog ito ng tunay na dragon. Napakatapang ng amoy. Ang sinaunang tunay na dragon ay itlog lang din naman na mas malaki ng kaunti. Bunsong kapatid, nakahain na ang pagkain. Ang pinakamalakas na banal na alaga sa orihinal na kwento. Ganito na lang pala kayo naglagay ng kaunting sibuyas. At ginawa itong tortang itlog. Miyaw miyaw. Halika rito.
Malapit na ang oras. Magsasara na ang mahiwagang lupain. Dapat na tayong bumalik. Pero hindi na kailangan ang kawaling ito. Iwan na lang natin dito bilang alaala. Ang itlog ng dragong liuli ko. Ang itlog ng dragon, ang walang kapantay kong banal na alaga. Ha 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 ha. Guro, matandang si. Hindi ba sinabi mong may itlog ng dragon dito? Nasaan ang itlog ng dragon, nasaan ang tunay kong dragon? Guro, kung hindi ako nagkakamali sa nakita ko. Parang nilagyan ng sibuyas ang sinaunang tunay mong dragon. At ginawa itong tortang itlog. Hinila ang mga litid ng basag na jade. Pinalukot ang banal na espada. Ginamit na panggatong ang damong dapit hapon. At ngayon, maging ang huli kong alas, ang sinaunang tunay na dragon, ay pinirito at kinain nila sa isang itim na kawali. Ako si Xiao Chen, ako si Liu Ruyan. Makikipaglaban kami sa inyo hanggang wakas. Wow! Lexa, itlog ng dragon. Napakasarap balikan ng bango ng pritong itlog. Bunsong kapatid na Liu, dahan-dahan. Mag-ingat ka, baka bumuka ang sugat mo. Pildoras na panumbalik ng buhay. Mukhang ito na ang malaking kalaban ni Liu Ruyan. Ang sipsip na panganay na alagad ng bulwagan ng tagapagpatupad, si Xiao Chen. Sa kakasipsip niya, nauwi rin siya sa wala. Bunsong kapatid na Liu, ano ba talaga ang nangyari sa pagsubok na ito sa mahiwagang lupain? Sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Kuya, huwag ka nang magtanong. Sina Ruyan, Tiong Fu at si Wuyuan ang kumuha ng mga likas na kayamanan. Hindi ko sinisisi si Tiong Guroxi. Ni ang mga kapatid kong alagad ng bundok Wendao. Ganyan talaga ang bundok Wendao. Mga baliw talaga ang mga iyon. Hinahayaan nilang ang mga alagad nila ay agawin ang mga pagkakataon ng mga bagong alagad sa mahiwagang lupain. May sinusunod pa ba silang mga tuntunin ng sekta? Ang 10,000 taong Jade Spirit Elixir sa yungib, pati ang espadang Zixiao. At maging ang itlog ng dragong liuli na malapit ng mapisa sa lupain ng mga halimaw. Inangkin nilang lahat. Sabi nila, ipapakain daw nila sa pusang iyon. Isang pusang gala lang naman iyon. Karapat-dapat din ba itong makinabang sa mga kayamanang iyon? Nasaan na ang pusang iyon? Saan itinago ni Xiguiyuan? Ah, nagtatago ka pala rito, ha? Kapatid na Xiao, huwag. Diyos ko, natutulog lang naman ako sa mesa ng pinuno ng sekta. Buhay ko ba ang gusto mong kunin? Pusang gala. Umalis ka. Tandaan mo ito. Hindi ko hahayaang magsalita ang sinuman ng masama tungkol sa aking alagad. At kapag naulit pa ito, hindi lamang ang espada niya ang aking dudurugin. Pagbabayarin ko siya ng hanggang kaluluwa niya ay hindi na makabangon. Tama na, kapatid Naksi. Sobra na ang iyong kayabangan. Para lamang sa isang pusa. Ganoon kabigat ang kamay mo laban sa kapwa mong alagad. Sumobra na ang ginawa ni Pinunong Xibuyu. Kung hindi man ito maging isang espada, saan pa mapupunta ang dangal ng sekta? Kapatid Naksi, bagaman nagkamali ng pananalita ang abang ito. May mga batas pa rin ang bulwagan ng pagpapatupad ng batas. Ikaw ang marangal na pinuno ng isang bundok. Ngunit bumaba ka mismo upang sugatan ng malubha ang isang nakababata. Wala ka ni katiting na asal ng isang nakatatanda. Buti na lang dumating ka, guro. Kung hindi ka pa rin dumating, mapupunta na ako sa kabilang buhay ng mga pusa. Kahit ikaw pa ang hinirang ng tadhana, o ang tagapagtanggol ng mga binibini. Kapag pinakialaman ninyo ang bundok Wendao, abo na lang ang matitira sa inyong mga buto. Napakasarap ng isdang ipinauwi ni Matandang Si.
Siksik at malinamnam ang laman. Pati ang mga buto malutong nguyain. Ganito pala ang buhay ng mayamang asawa. Hindi ko ito ipagpapalit kahit sa buhay ng isang immortal. Walang hiya kang Si Wuyuan. Lumabas ka at humarap sa akin. Ikaw na munting kahel na pusa. Kinain mo pati ang banal na halimaw na tagapagtanggol ng sekta ko. Ano ba ito, hindi ba't sinabi ni Matandang Si na isda ito mula sa Golden Thread Creek? Isang isda lang, nalampasan na nito ang kapighatian ng kalangitan. At tumawid sa pinto ang dragon. Kaya maaari na itong maging isang banal na halimaw. Nagpunta ba ang sektang tagapagtanggol ng mga halimaw sa kabilang lugar para mamili ng paninda? Ngayong wala si Wuyuan. Ilalabas ko ang galit ko sa pusa niya ngayong araw. Miyaw, Matandang Si, saklolo. Sinusunog na ng mga tao ang pusa mo. Eh, isang matamis na munting umaga. Si Wuyuan, kinain ng pusa mo ang king carp ko. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Paliwanag. Isang hamak na isda lang naman ang kinain niya. Kusang piniling kainin ni Mimi ang isda mo. Iyon ay paggalang lamang sa sektang tagapagtanggol ng mga halimaw. Kung marunong kang kumilala sa kalagayan, umalis ka agad. Kung hindi, wala akong pakialam. Pupunta ako mismo sa likod bahay ng sektang tagapagtanggol ng mga halimaw ngayong gabi. At hulihin ko ang lahat ng banal na halimaw roon. Para ilaga ng pamilya kong si Mimi at palakasin ang katawan niya. Hindi ko siya kayang talunin. Talagang hindi ko siya kayang talunin. Sige, Si Wuyuan, umaasa ka sa kapangyarihan mo para mang-api. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Huwag mong apihin ang mahihirap na nasa katanghali ang gulang. Bakit ka naman natakot? Grabe, ang pogi ni Matandang Si kanina. Dahan-dahan kang kumain. Kung hindi pa sapat, uhuli pa siguro. Mga walang silbi, puro kayong mga walang silbi. Ay, ha 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 ha. Guro, ipaglalaban mo ba ang kapakanan ng iyong alagad? Sobra na ang pang-aapi ng bundok Wendao. Hindi ito kayang palampasin ng iyong alagad. Ruyan, ano ang kalagayan ng iyong kalooban ngayon? Nabulag na ng galit at inggit ang iyong mga mata. Ngunit, guro, isa lamang siyang pusang gala sa tabi ng daan. Tumigil ka, isa lamang siyang pusang gala sa tabi ng daan. Tanga, si Wuyuan ay isang pambihirang hari ng mga demonyo. Bakit niya aamponin ang isang hamak na mortal na walang pakinabang? Ang alaga sa bundok Wendao ay tiyak na hindi isang karaniwang nilalang. Malaki ang posibilidad. Isa siyang napakalaking halimaw na may sinaunang dugong sumasalungat sa langit. Akala mo ba karaniwang itlog ng espiritong halimaw ang niluluto sa palayok na iyan? Iyan ang tunay na itlog ng dragong liuli. Kahit maamoy lamang ito ng karaniwang halimaw, hindi na nito kakayanin. Pero kinain ng pusang iyon ang lahat hanggang sa huling mumo. Ang may ganitong walang hanggang kakayahang lumamon. Sa lahat ng naaalala ni Guro, iisa lamang ang ganitong nilalang. Isang sinaunang banal na halimaw. Ang tigre na lumilipol sa mga banal. Meow. Ang tigre na lumilipol sa mga banal. Isa sa 4 na banal na halimaw ng 4 na sagisag, ang puting tigre. Sa bawat kapahamakan ay may nakatagong pagpapala. Nawala sa iyo ang espadang siksyaw, ang banal na espada, at ang itlog ng dragong liuli. Ngunit kung ihahambing sa nilalang na ito, ano ba ang halaga ng mga sinaunang puting soro noong unang panahon? Kung gagawin mo siyang alagang espiritu, ang lahat ng kayamanang makalangit at makalupa na kakainin niya. Hindi ba parang magiging iyon na rin ang mga iyon? Masipsip ang swerte at kapalaran. Ang natatanging emperatris. Tama ang sinabi mo, guro. Ang pusang ito ay tiyak na pagkakataong inihanda ng langit para sa akin. Dapat ay mapasakin siya.
Ngunit itinuturing ni Xi Wuyuan na buhay niya ang pusang iyon. Hindi siya iniiwan kahit 1 pulgada sa loob ng 8 tao. Paano ko siya lalapitan? Hindi obra ang sapilitan. Kailangan ng tusong paraan. May sinaunang paraan siguro para sa pagpaparami ng mga pusang espiritu. Halamang lasing na immortal mula sa siyam na kailaliman, hinaluan ng inuming humihigop sa kaluluwa. Ngunit maaari nitong guluhin ang isip ng batang puting tigre. Lalapit siya ng kusa. Ang pagpaparami ng halamang lasing na immortal mula sa siyam na kailaliman. Kailangan ng 49 na araw. Sa panahong iyon, kailangan mong patuloy na magkunwari sa harap ng pinuno ng sekta. Na ikaw ay isang mabait na alagad na api at marunong kumilala sa nakatatanda. Pagkaraan ng 3 buwan, magbubukas ang mahiwagang lupain ng demonyo na minsan lamang bumubukas bawat 100 taon sa daigdig ng kultibasyon. Lalong lumalala ang enerhiyang demonyo sa katawan ni Xi Wuyuan. Tiyak na siya mismo ang pupunta roon. Upang hanapin ang banal na kayamanang makapipigil sa enerhiyang demonyo. Kapag umalis na siya, iyon na ang pinakamainam na pagkakataon mong makalusot sa bundok Wendao. Xi Wuyuan, pinag-isipan mong mabuti ang pag-agaw ng mga pagkakataon para pakainin ang pusa. Tagapag-alaga mo lang naman ako, iyon lang. Hahaha, kapag napasuko ko ang sinaunang puting tigre. Ako mismo ang yuyurak sa bundok Wendao. Hahaha. Kakaiba. May traitor bang lihim na nagbabalak laban sa akin? Buksan mo ang bibig mo. Isang pulang isdang may siyam na antas ng tatak ng dragon. Matandang Xi, aga-aga naman. Pumunta ka ba sa hardin sa likod ng palasyo ng mga dragon sa dagat silangan para mag-uwi ng paninda? Bahala na ang mga pakanan niya. Ang pagkain ang tunay na mahalaga. Dahan-dahan lang sa pagkain. Marami pang matatandang putik na isda mula sa dagat silangan. Marami pang mamahaling bagay sa palaisdaan. Kung gusto mo, bukas ay hihiram pa siguro ng ilang isda at dadalhin dito. Ah ah, oh, guro, lalong lumalala ang pagbalikwas ng kapangyarihang demonyo sa inyong katawan. Sa paglalakbay na ito sa mahiwagang lupain ng mga demonyo. Mag-ingat kayo ng husto. Huwag kayong mabahala. Ang mahiwagang lupain ng mga demonyo ay mga guho lamang na iniwan ng ating mga sinaunang ninuno ng lahing demonyo. Pupunta lamang ako roon upang kunin ang selyong pumipigil sa mga demonyo. Parang simpleng pagkuha ng kayamanan. Ah ah, aalis siguro sa sekta ng ilang araw. Manatili kang mabuti. Sa loob ng ibang bakuran. Habang wala ako. Huwag ninyo siyang iiwan kahit isang saglit sa mga araw na ito. Enye. Huwag kayong mag-alala, guro. Kami na ang ganap na magbabantay sa bunsong kapatid naming babae. Meow. May bantay na demonyong hari na pinakamataas ang antas. Sino ang mga ngahas na manggulo sa akin? Ayos. Masyadong matigas ang karne ng dragon na inihaw kahapon. Halos wala namang nakain ang bunsong kapatid namin ngayon. Kasalanan mo iyan at hindi ka marunong magluto. Kailangang pasingawan ito ngayon. Masyadong malansa kapag pinasingaw. Mas ligtas pa rin ang pag-ihaw. Ang mamantika ninyo. Kailangan ng bunsong kapatid namin ng magaan na pagkain. Pinakamainam ang sopas. Talaga namang grupo kayo ng mga pusang tagapaglingkod na huwaran sa tungkulin. Wow wow!
Achoo! Anong amoy iyon? Bakit parang pinaghalong murang yerba buena at langis na pampahid? Talagang umalis na si Xi Wuyuan sa bundok Wendao. Ang yerba buena na nakalalason sa mga pusa ay likas na kalaban ng mga banal na hayop na parang pusa. Maghanda ka agad upang iligtas ang dugo at enerhiya ng guro. Muntik na akong mamatay sa pagkasakal. Anong uri ng pambihirang banal na damo ito? Bulok na yerba buena ng pusa lang naman pala. Paano? Imposible. Bakit hindi siya nahilo? Ang bagay na ito ay pinakamarami ng isang pakete ng basang murang maanghang na merienda. Habang wala ang matandang Xi, gagamitin niya ang bulok na yerba buena ng pusa para akitin at bihagin ako. Kung hindi kita mapasunod, mamatay ka na lang. Ihawin ba o papasingawan? Siyempre, papasingawan. Sa ganitong paraan mapananatili ang likas na katas at lasa ng sangkap. Ano namang masarap sa pinasingaw? Mas malasa ang inihaw. Ano ba ang alam mo? Ang mahalaga sa merienda ay ang isang bagay na tinatawag na sariwa. Wala kang alam at wala rin akong alam. Mukhang hindi ka pa nakakakain ng tunay na masarap. Sige na, tama na ang pagtatalo. Naririnig nila ang iniisip ni Mimi. May sumalakay na kaaway. Nakapasok si Liu Ruyan sa likod na bakuran. May dala pa siyang makamandag na damong pinapausok sa bunsong kapatid namin. Binunot pa niya ang espada at balak patayin ang bunsong kapatid namin. Si Liu Ruyan ay nangahasamantalahin ang pagkawala ni Guro. Upang pumunta sa bundok Wendao at tambangan ang bunsong kapatid namin. Akala ba niya patay na kami? Balak sana naming hayaang mabuhay ng kaunti pa ang daga na iyon na naghahanap ng kayamanan. Pero kung sabik siyang mamatay, hihiwain ko siya ngayon sa 1,080 piraso. At isasabit sa tarangkahan ng sektang King yun upang patuyuin sa hangin. Ako. Ikaw ba? Mga kuya at ate. Gusto pala akong lasunin ng babaeng ito gamit ang kung anong basurang bagay. Kailangan ninyo akong ipagtanggol. Patayin ninyo siya para sa akin, bugbugin ninyo ng husto ang banal na bulaklak na iyan. Sakto, kulang tayo ng pangunahing putahe ngayon. Sa tingin ko, pwedeng gawing inihaw ang laman ng babaeng ito. Siguradong sapat na iyon para mapakain ang mga banal na aso sa likod na bundok.